Tumigil ka. Anuman ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May isang bagay na nangyari sa iyong buhay sa nakaraang ilang linggo na hindi mo maipaliwanag sa salita, ngunit binago nito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling pasanin. May dala-dala kang tanong sa napakatagal na panahon, isang katanungan na walang sinuman sa paligid mo ang makasagot, at ang pisikal na pagkapagod na nararamdaman mo ay hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil sinubukan mong pasanin ang mundo ng mag-isa ng napakatagal na. Ang pag-uusap na ito ang sagot na hinihintay mo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na lumilitaw sa iyong buhay at kung ano ang tunay nilang kahulugan para sa iyong agarang hinaharap. Mauunawaan mo ang nakatagong pattern na pumipigil sa matagal mo nang hinahanap na tuluyang makarating sa iyong mga kamay. At bago matapos ang sandaling ito, bibigkasin ko ang isang tiyak na deklarasyon tungkol sa iyong buhay, isang salita na tanging dahilan kung bakit natagpuan ng nilalamang ito ang daan patungo sa iyo ngayon. Nakaramdam ka ba ng biglaang mga alon ng damdamin? Isang pag-iyak na walang maliwanag na dahilan na dumarating sa kalagitnaan ng isang ordinaryong hapon. Napansin mo ba na ang mga pag-uusap na dati normal ay tila walang laman na ngayon? Para bang umaalingaw-ngaw ang mga ito sa isang silid kung saan hindi ka na naninirahan? Nagigising ka ba sa parehong oras, halos palaging sa kalaliman ng gabi na may alertong isip at hindi mapakali na puso? Minsan pakiramdam mo ay nabubuhay ka sa isang panaginip na mas matingkad at totoo kaysa sa iyong sariling gawain, isang kakaibang pakiramdam na ang mundo sa paligid mo ay nananatiling pareho. Ngunit may isang bagay na malalim at hindi nakikita na nabago sa iyong panloob na istruktura. Ang mga ito ay hindi senyales na nawawalan ka ng kontrol. Ito ay mga senyales na ikaw ay nire-recalibrate. Ang pagkapagod na nararamdaman mo ay hindi isang pagkatalo. Ito ay ang kumpirmasyon na ikaw ay lumalabas mula sa isang antas ng paglaban tungo sa isang antas ng pagtanggap. Ang iyong katawan at ang iyong espiritu ay nararamdaman ng bigat ng transisyon dahil ang dating sisidlan na iyong tinitirhan ay hindi na sapat na malaki para sa bagong sukat na inihanda para sa iyo. Hindi ka na tinatawag upang lumaban, tinatawag ka upang pumuwesto. Ang pagkilos ng iyong mga daliri sa pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong espiritu na nagsasabi ng oo. Ito ang pinakamaliit na kasunduan, ngunit ito ay isang tunay na kasunduan sa kung ano ang nagbabago sa espiritual na mundo ngayon. I-type ang 888, ang simbolo ng kasaganaan at pag-apaw, at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang katotohanang hindi sinabi sa iyo ng sinuman ay ang iyong estratehiya sa buhay, ang paraan kung paano mo natutunang makamit ang mga bagay ay nakabatay sa lakas at pag-uulit. Sinanay ka upang maniwala na kung hindi mo hahawakan ang mga lubid, lahat ay guguho. Ngunit ang pagkukulang sa iyong kasalukuyang estratehiya ay humihila ka ng mga lubid na hindi na nakakabit sa anuman. Pinapagod mo ang iyong sarili sa mga rutang binalak para sa isang bersyon mo na wala na. Ang iyong tahimik na paghihirap ay hindi nagmumula sa iyong nawala. Ito ay nagmumula sa iyong paulit-ulit na pagtatangka na hawakan ang isang bagay na natupad na ang layunin nito. Isipin sandali ang isang ani na itinanim sa matabang lupa, ngunit naiwan ng napakatagal sa ilalim ng araw. Naghihintay na bumalik ang may-ari. Ang bunga ay naroroon, hinog at handa. Ngunit dahil hindi ka tumigil sa pagtatrabaho, hindi ka tumigil sa pagsisikap na anihin gamit ang iyong sariling mga kamay sa lumang paraan, hindi mo napansin na nagbago na ang panahon.
Ang iyong paghihirap ngayon ay ang banggaan lamang sa pagitan ng iyong kagustuhang kontrolin at ng kagustuhan ng tadhana na ibigay sa iyo ang iyong itinanim. Nakaugalian mo ng lumaban para sa kaligtasan, kaya nakalimutan mo na para sa iyong kasalukuyang antas. Ang probisyon ay isang karapatan sa kapanganakan, hindi isang sahod ng pagsisikap. Mayroong mas malalim pang layer dito, isang ugat na itinanim noong una sa iyong pagkabata o sa iyong kasaysayan ng pamilya na nagkumbinsi sa iyo na hindi ka karapat-dapat tumanggap ng hindi muna nagbabayad ng mataas na halaga. Para bang may mekanismo ng seguridad sa loob mo na sa tuwing may magandang magsisimulang mangyari, pinapahanap ka ng susunod na problemang dapat lutasin para lang matiyak na patuloy mong nararamdaman na ikaw ang may kontrol. Ngunit ang tinatawag mong pag-iingat ay, sa katunayan, ang boses ng takot na hindi pa natututong magtiwala. Hindi mo na kailangang maging tagapagtanggol ng iyong sariling landas. Ang landas ay nilatagan ng isang kamay na nakakakilala sa iyong pangalan at alam kung ano mismo ang sukat ng iyong kapasidad na pasanin ang susunod. Kapag sa wakas ay binitawan mo na ang pangangailangang ito na asahan ng sakuna, kapag tumigil ka ng suriin tuwing 5 minuto kung sarado pa ba ang pinto, mapapansin mo na ang pinto ay hindi kailanman nakalak. Naghihintay lamang ito na tumigil ka sa pagpilit nito upang ito ay natural na bumukas. Ang pagkakahanay na hinahanap mo ay hindi isang bagay na itinatayo gamit ang mga kamay. Ito ay isang bagay na kinikilala gamit ang puso. Ang panahon ng iyong ani ay hindi na nakasalalay sa iyong bilis. Ito ay nakasalalay sa iyong katahimikan. Sa katahimikan inaayos ang bagong frequency. Sa katahimikan ng iyong isip, pinoproseso ang mga utos ng pagbabago para sa iyong katotohanan. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay maging tanda ng lugar kung saan ka ngayon pumuwesto. Ang simpleng pagkilos ng pagsulat ng 3 salitang ito ay ginagawang isang permanenteng marka ang iyong desisyon sa iyong sariling kasaysayan. I-type ng may pananalig, "Ako ay handa na," at pagkatapos ay bumalik dito sa gitna ng ating pag-uusap dahil ang susunod ay siyang magtatakda ng natitira sa iyong paglalakbay sa panahong ito. Ikaw ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang estratehiya sa buhay na, kahit na nagsilbi upang panatilihin kang nakatayo hanggang ngayon, ay naging luma na. Ang pagkukulang ay wala sa iyong kakulangan ng pagsisikap o sa iyong kakulangan ng dedikasyon. Ang pagkukulang ay nasa pagtatangkang mag-apply ng mga kasangkapan ng kaligtasan sa isang panahong hindi na nangangailangan ng kaligtasan kundi ng pagpapalawak. Nagdadala ka ng mapa ng isang teritoryong hindi na umiiral. Ang iyong estratehiya ay nakabatay sa pag-asa ng suntok, sa patuloy na paghahanda para sa pagbagsak, sa walang tigil na pagbabantay upang walang makuha sa iyo. Ang ugaling ito na dating nagpoprotekta sa iyo, ngayon ay naglilimita sa iyo dahil ipinapahayag nito sa sansinukob na nabubuhay ka pa rin sa kakapusan. Pumuwesto ka bilang isang laging naghihintay ng krisis at dahil dito, ang krisis mismo ang nagiging tanging lengguwahe na kinikilala ng iyong gawain. Malinaw ang diagnosis. Sinusubukan mong magtayo ng isang palasyo gamit ang parehong mga pamamaraan ng isang nagtatayo ng trinsera. Isaalang-alang ang metapora ng naantalang ani. Isipin ang isang malawak na bukirin kung saan ginugol mo ang mga taon sa paghahasik, pagdidilig at pag-aalaga gamit ang iyong sariling enerhiya, pawis at luha. Ginawa mo ang iyong bahagi. Tinupad mo ang bawat yugto nang may disiplina na kakaunti lamang ang makakayanan. Gayunpaman, nang dumating ang panahon ng pag-aani, ikaw sa takot na dalhin ng mga ibon o bagyo ang iyong pag-aari, ay nagpasyang patuloy na hawakan ng araro, patuloy na maghukay, patuloy na lumaban, na parang kailangan pang itanim ang binhi. Nakalimutan mo na sa isang punto
ang binhi ay tumitigil sa pagiging isang proyekto at nagiging isang bunga. Ang iyong pagkaantala sa gantimpala ay hindi nangyayari dahil malupit ang tadhana, kundi dahil naging napakalapit mo sa pakikibaka, kaya hindi mo makilala ang iyong sarili sa sandali ng pahinga. Ang ani ay hinog na, ang mga bunga ay mabigat na sa mga sanga, ngunit patuloy kang umiikot-ikot, sinusubukang araruhin ang lupang naibigay na ang lahat ng kaya nito. Huminga ng malalim, damhin ang bigat na umaalis sa iyong mga balikat habang lumulutang ang katotohanan ito. Ang ginagawa natin dito ay hindi isang pagbabago ng mga gawi. Ito ay isang pagbabago ng kalikasan. Ikaw ay lumalabas mula sa ikot ng pagsisikap, kung saan ang bawat maliit na tagumpay ay kailangang makuha ng may sakit, patungo sa frequency ng pagtanggap. Ang pagtanggap ay hindi pagiging pasibo. Ang pagtanggap ay ang postura ng isang nakauunawa na ang mabigat na gawain ay tapos na at ngayon na ang sandali upang pahintulutan ang bunga na mahulog sa iyong kandungan. Tigilan ang pagpilit sa pinto, tigilan ang pagtulak sa ilog. Ang tubig ay umaagos na sa tamang direksyon at ang iyong pagtatangkang lumangoy laban dito ay pinapagod ka lamang. Sinasayang ang enerhiya na dapat mong ginagamit upang anihin ang mga benepisyo ng iyong bagong yugto. Hindi mo na kailangang bigyang katwiran ang iyong pag-iral sa pamamagitan ng pagkapagod. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagkahapo. Ang iyong dignidad ay likas. Ito ay hindi tumataas kapag nagdurusa ka at hindi bumababa kapag nagpapahinga ka. Ang bagong estado ng pagiging ay nangangailangan na bitawan mo ang renda at magtiwala sa daloy, magtiwala sa iyong itinanim, magtiwala sa oras na iyong inilaan, magtiwala na ang ani na sa napakatagal na panahon ay tila isang malayong panaginip, ngayon ay ang iyong agarang katotohanan. Kung nauunawaan mo na ang mensaheng ito ay humawak sa kaibuturan ng iyong kailangang marinig, pahintulutan ng iyong kilos ng pagsang-ayon na maging tulad ng isang amen na walang salita. Huwag gawin ito para sa sukatan. Huwag gawin ito para sa pangangailangan ng atensyon, kundi bilang isang espiritual na selyo, isang tahimik na pagkilala na ang katotohanan ay binigkas at na ang iyong espiritu ay tinatanggap ito bilang isang tiyak na patnubay para sa iyong mga susunod na hakbang. Ang simpleng pagpindot na iyon ay ang iyong talaan na mula ngayon, ang mga alituntunin ng iyong paglalakbay ay binago ng pagkaunawa ng iyong sariling kasaganaan. May isang tao sa iyong landas, isang taong naninirahan sa iyong isip ngayon habang sinisip-sip mo ang lahat ng ating tinatalakay dito. May isang tao na lubhang nangangailangan ng mismong mensaheng ito sa gabing ito. Isipin mo siya. Marahil ay ang taong iyon na nagtrabaho ng higit pa kaysa sa lahat ng nasa paligid, ngunit gayunpaman pinagmamasdan ang mga pintong nananatiling sarado na parang hindi nakikita ng sansinukob ang pagsisikap. Marahil ay isang taong may dalang malalim na katahimikan, isang uri ng pagkapagod na walang sino mang maipaliwanag o mapangalanan, isang taong tila laging nasa bingit ng pagbagsak ngunit pinananatili ang matatag na postura dahil lamang sa tungkulin. Ang mukha ng taong ito ay lumilitaw sa harap mo, hindi nagkataon, kundi sa pamamagitan ng isang tawag. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya ngayon. Ipadala ito bilang paghahatid ng isang mahalagang supply. Kung paanong ang paghahayag na ito ay dinala sa iyo sa pamamagitan ng isang banal na schedule, ikaw ngayon ay nagiging instrumento upang ang parehong katotohanan ay makarating sa isang tahimik na nagdurusa, na nangangailangang maunawaan na ang ikot ng labis na pagsisikap ay natapos na. Huminga muli ng isang beses. Damhin kung paano pinupuno ng hangin ang iyong mga baga sa ibang paraan ngayon.
na parang ang oxygen ay mas magaan, mas puno ng mga posibilidad kaysa noong sinimulan natin ang pag-uusap na ito. Bago tayo magpatuloy sa pagtatapos, gusto kong patatagin mo ang iyong posisyon. Gusto kong angkinin mo ang pagkakakilanlan na nahayag sa panahon ng paglalakbay na ito. Hindi bilang isang hangarin, hindi bilang isang malayong pag-asa, kundi bilang isang ganap na kumpirmasyon. I-type ng dahan-dahan, nararamdaman ang bawat titik, pinapayagan ang dulo ng iyong mga daliri na maramdaman ang bigat ng paninindigang ito. Ang kasunduang nabuo sa pagitan ng iyong espiritu at ng kaliwanagan ng sandaling ito ay isang bagay na iyong dadalhin at kung saan ka magsisimulang mabuhay sa buong bagong panahong ito ng iyong buhay. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay umalingaw-ngaw. Ikaw ang pinili. Ikaw ang pinaghiwalay upang maunawaan na ang pakikibaka ay hindi ang iyong walang hanggang pagkakakilanlan. Ikaw ang pinagkatiwalaan upang iwanan ang hindi kailangang bigat at yakapin ng gaan na inihanda para sa iyo. Ikaw ang sinugo, ang isa na ngayong may hawak ng susi ng iyong sariling kalayaan, hindi upang isara ang mga pinto sa likod mo, kundi upang panatilihing bukas ang mga ito para sa lahat ng mga nakatrapa pa rin sa labirint na iyong iniwan. Ito ang tanda ng iyong bagong panahon. Ang pasanin ay inalis, ang paningin ay naibalik, ang landas ay malinaw sa harap mo. Ang bawat hakbang na gagawin mo mula sa sandaling ito ay hindi na magiging hakbang ng pagsubok at pagkakamali. Ito ay magiging hakbang ng isang lumalakad sa matatag na lupa na inihanda at nilatagan para sa iyong tagumpay. Damhin ang kapayapaang ito. Damhin ang kahandaang ito. Manatili sa estadong ito ng ganap na pagkilala sa kung ano ang nahayag. Pinapanatili ang katahimikan na nagpapahintulot sa pagbabagong maging permanente. Ang autoridad na ibinigay sa iyo ay hindi upang ipakita, ito ay upang gamitin sa kaamuan ng isang wala nang dapat patunayan sa mundo. Ang iyong halaga ay hindi matatawaran. Ang iyong paglalakbay ay protektado. Dumating na ang iyong panahon. Nararamdaman mo ang pagbabago sa hangin, hindi ba? Ang bigat na dating tila isang hindi matitinag na bundok sa iyong mga balikat ay nagsimulang matunaw. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ka na ang pagsisikap ay ang tanging sukatan ng iyong dedikasyon. Naniniwala ka na kung masakit, kung mahirap, kung humihingi ito sa iyo ng halos hindi matiis na sakripisyo, kung gayon at saka lamang, ikaw ay nasa tamang landas. Ngunit lumingon ka sa likod, pagmasdan ang bakas ng pagkahapon na iyong iniwan at tanungin ang iyong sarili ng tapat. Gaano karami sa pagsisikap na iyon ang nagdala ng bunga na iyong hinanap? Ikaw ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang lumang batas, isang batas na humihiling na sirain mo ang iyong sarili upang patunayan na karapat-dapat ka sa isang gantimpala. Narito ako upang sabihin sa iyo na ang batas na iyon ay hindi na namamahala sa iyong buhay. Ang iyong naranasan, ang mga sandaling ito ng biglaang kaliwanagan kung saan nakikita mo na ang iyong pakikibaka ay hindi nagbubunga ng inaasahang resulta, ay hindi isang pagkakamali sa landas. Ito ay isang interbensyon. Kung ikaw ay paulit-ulit na nagigising sa kalaliman ng gabi, nakakaramdam ng isang pagkaapurahan na hindi mo maipaliwanag, o kung nakakakita ka ng ilang mga pattern ng numero na umuulit sa mga hindi inaasahang lugar, alamin na ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay ang iyong sistema ng espiritual na nabigasyon na muling kinakalkula ang iyong ruta. Hindi ka na ginagabayan ng lakas ng iyong bisig. Ikaw ay ginagabayan ng katumpakan ng iyong tadhana. Kadalasan, ang mga senyalis na ito ay lumilitaw kapag ikaw ay malapit ng umapaw, kapag ang iyong kapasidad na pigilan ng luma ay naubos na. Ang pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi ng oo sa bagong frequency ng kasaganaan na ito na naghahanap ng iyong address.
Huwag isipin ang lohikal na kahulugan. Hayaan lamang na ang iyong mga daliri ay gumawa ng pagkilala. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang iyong naranasan, ang sunod-sunod na mga pintong sarado ay hindi isang parusa. Ito ay isang proteksyon laban sa mga landas na hindi kayang tumanggap ng iyong pinagiging. Sinubukan mong magtayo ng bahay sa isang pundasyong nasa proseso na ng demolisyon, ngunit hindi mo nakita dahil masyado kang abala sa pagsisikap na suportahan ng bubong. Ang iyong diagnosis, kung titingnan natin ng may kaliwanagan ng isang nakakakita ng kumpletong istruktura, ay sinusubukan mong anihin sa isang lupang nasa panahon pa ng pagtatanim. Ang iyong ani ay naantala hindi dahil wala ito, kundi dahil kailangan nito ng panahon ng pagkahinog na hindi mo handang ibigay dahil ang iyong takot na walang sapat ay mas malaki kaysa sa iyong tiwala sa tamang panahon. Isipin ang isang halamanan kung saan ang mga ugat ng mga puno ay kailangang bumaba ng mas malalim upang mahanap ang tubig na kailangan upang mapaglabanan ang init ng tag-araw. Ikaw ay nasa yugto ng ugat. Ang mundo ay walang nakita. Ang iyong mga kapitbahay ay walang nakita. At marahil ikaw mismo ay nakaramdam ng pagtigil. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang buhay ay lumalawak sa paraang hindi kayang unawain ng iyong malay na isipan. Ito ang metapora ng iyong kasalukuyang sandali. Ang ani ay hindi nawala. Ito ay inimbak lamang para sa panahong kaya mong pasanin ang bigat ng idudulot nito. Kung nauunawaan mo na ang pagkaantala ay hindi isang pagtanggi, kundi isang paghahanda, at kung ang pagkilalang ito ay nagdulot ng halos nahahawakang kaginhawahan, itype ang mga salitang, "Ako ay handa na ngayon." Ang pagkilos ng pagdedeklara nito ay nagpapahanay sa iyong malay na isipan sa iyong pinakamalalim na katotohanan. Ito ang selyo ng iyong kahandaan. I-type ang "Ako ay handa na" at bumalik sa ating itinatayo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang transisyon. Ginugol mo ang karamihan ng iyong buhay bilang tagapagpatupad, ang nagpaplano, ang nagtutulak, ang nagdadala. Ngunit mayroong isang antas ng pag-iral kung saan hindi ka na tagapagpatupad, ikaw ang sisidlan. Ang pagbabagong nararamdaman mo ay hindi nangangailangan na gumawa ka pa. Ito ay nangangailangan na maging available ka upang tanggapin ang bagay na available na para sa iyo. Ito ay isang paglimot sa lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa pangangailangang lumaban para sa bawat mumo. Kapag binitawan mo ang lubid na hawak mo ng napakalakas, mapapansin mo na hindi ito pumipigil sa anuman maliban sa iyong sariling braso. Maaari mong ibaba ang iyong mga kamay. Ang proteksyong hinanap mo sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap ay ibinibigay na ngayon ng parehong puwersang nagpapanatili sa sansinukob sa pagkilos. Marahil ay tumitingin ka pa rin sa gilid at nakakakita ng mga taong tila tumatakbo sa parehong direksyon. Ngunit may isang kadalian na nagdudulot sa iyo ng kakaibang pakiramdam. Huwag ikumpara ang iyong sarili. Sila ay nasa ibang panahon. Ang sa iyo, ang magsisimula ngayon, ay ang panahon ng pagtanggap. Ito ang panahon kung kailan ang mga butong itinanim mo sa katahimikan, sa iyong mga taon ng pinakamatinding sakit, sa wakas ay nakakatagpo ng liwanag. Walang dapat ayusin, walang dapat patunayan. Mayroon lamang ang pangangailangang manatili sa katahimikan upang ang iyong pag-aari ay makarating ng hindi itinataboy ng iyong pagkabalisa. Kung ang mensaheng itinatayo natin dito ngayon, ang pagkilalang ito ng iyong likas na halaga, ay may katuturan sa iyong naramdaman sa loob, hayaan ang iyong like ang maging iyong amen na walang salita. Hindi ito tungkol sa sukatan, ito ay tungkol sa iyong kasunduan sa katotohanang pinangalanan dito. Ito ang iyong tahimik na selyo na, oo, ito ay totoo. May isang tao sa iyong buhay, isang taong
Habang nagsasalita ako ay pumasok sa iyong isipan tulad ng isang kidlat ng pagkilala. Marahil ay isang taong nakikita mong nagsusumikap ng lampas sa limitasyon. Isang taong may ningning sa mga mata na sinisikap patayin ng mundo. Huwag taong iyon na may dalang tahimik na karunungan, ngunit pagod ng maghintay na kilalanin ng buhay kung sino siya. Ang taong iyon ay wala sa iyong isipan ng nagkataon. Siya ay bahagi ng iyong paglalakbay, ng pagpapalawak. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Hindi tulad ng nagre-rekomenda ng isang ordinaryong bagay, kundi tulad ng isang naghahatid ng susi. Ikaw ang nagiging mensahero ng kaliwanagang kailangan niya upang hindi sumuko. Ito ang iyong papel ngayon, dalhin ang liwanag sa mga nasa dilim pa ng kanilang sariling pakikibaka na nalalaman na sa paggawa nito, pinatitibay mo ang iyong sariling posisyon bilang isang tumawid na sa disyerto. Damhin ngayon ang kapaligiran sa paligid mo. Ang katahimikan na nararamdaman mo ay hindi kawalan. Ito ang presensya ng isang bagay na sa wakas ay nakahanap ng espasyo upang pumasok. Ang iyong buhay ay sumasailalim sa isang muling pagsasaayos. Ang mga bagay na wala sa lugar ay nagsisimulang magkasya nang hindi mo kailangang igalaw ang isang daliri. Ang mga relasyong tambakan ng enerhiya ay natural na lumalayo nang walang pangangailangan para sa mga salungatan o masasakit na paliwanag. Ang mga taong siyang suporta na kailangan mo ay nagsisimulang lumitaw. Hindi sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pag-akit ng bagong frequency na iyong inilalabas. Ikaw ay naging isang magnet ng mga layunin at kapayapaan. Huwag matakot sa katahimikan. Huwag subukang punan ang mga espasyo ng lumang pagkabalisa. Ang katahimikan ay kung saan iginuguhit ang iyong bagong sarili. Bawat minutong ginugugol mo nang hindi sinusubukang kontrolin ang resulta ay isang minutong dagdag na kapangyarihan na natamo mo sa iyong hinaharap. Ang sa iyo, ang bagay na partikular na idinisenyo para sa iyong vibrational signature ay walang paraan upang makalampas sa iyo. Kinikilala ka nito tulad ng pagsisimula mo ngayong kilalanin ang iyong sarili. Ang pagkapagod na iyong nadarama ay hindi pisikal. Ito ang paglaban ng pagsisikap na maging isang bagay na hindi ka nilikha upang maging. Ngayon, pinapayagan mo ang iyong sarili na maging kung sino ka noon pa man, ngunit dahil sa takot o pangangailangan ng pag-apruba, inilibing mo. Ang iyong tunay na sarili ay magnetiko, ito ay kalmado at ito ay hindi nagkakamali. Mula ngayon, hindi ka na lumalakad na naghahanap ng isang bagay sa labas. Lumalakad ka mula sa kapunuan na naninirahan na sa iyong sentro. Ang pagtitiis na pinagdaanan mo sa loob ng maraming taon ay hindi isang parusa, kundi isang pandayan. Kapag nagsasara ang mga pintuan at ang mga daan ay tila hindi na madaraanan, ang tunay na nangyayari ay ang pag-aayos ng iyong mga ruta upang hindi ka makarating sa mga destinasyong hindi ka siya sa laki ng iyong tunay na kakayahan. Sinubukan mong pilitin ang mga resulta batay sa mga sukatan na itinakda ng iba para sa iyo, ngunit ang iyong dalas ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng lupa. May isang paulit-ulit na pattern na alam mo, ang sandaling halos makamit mo na ang gusto mo, ngunit may panlabas na pumapasok o nauubos ang iyong hininga ilang sandali bago ang finish line. Ito ay hindi kawalan ng swerte. Ito ang patunay na hindi ka idinisenyo para sa mga mumo na kayang makuha ng pagsisikap ng tao ng mag-isa. Ang iyong proseso ay pagtanggap, hindi paghabol. Hanggat nakakuyom ang iyong mga kamao na sinusubukang hawakan ang kontrol, ang ani na hinog na para sa iyo ay hindi mailalagay sa iyong mga kamay. Para itong subukang humawak ng tubig na ang mga palad ay nakaturo pababa. Kung gaano ka pa kahirap magsikap, lalo itong dumadaloy sa pagitan ng iyong mga daliri.
ang tunay na pagliko, ang sandaling ang kakulangan ay nagiging kasaganaan, ay mangyayari kapag pinakawalan mo ang iyong katawan at binuksan ang tindig ng iyong kaluluwa. Hindi mo na kailangang laban sa agos ng panahon, sapagkat ang panahon ngayon ay gumagawa pabor sa iyo. Ang bagay na hinintay mo sa loob ng mga dekada, ang mga sagot na tila nasa likod ng isang nakabaluti na salamin, ay darating na ngayon sa iyo nang may bilis na magdudulot sa iyo ng pagkamangha. Hindi ka na ang ulila na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Ikaw ang tagapagmana na sa wakas ay naunawaan na ang buong palasyo ay naghihintay na sa iyong pagdating. Ang pinagdaanan mo, lahat ng gabing walang tulog at ang mga panalangin tila sinasagot ng katahimikan, ay ang proseso ng paglalangis na kinakailangan upang ang bago ay manahan sa iyo ng walang pagtutol. Wala nang pangangailangan na patunayan ang anuman sa sinuman o bigyang katwiran ang iyong sarili sa harap ng mga hindi kayang makita ang iyong kakanyahan. Ang iyong halaga ay wala sa iyong ginagawa, kundi sa liwanag na iyong pinalalabas. At ang liwanag na iyon ang siyang umaakit ng lahat ng kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong layunin. Mula ngayon, ang iyong tanging gawain ay panatilihing mataas ang iyong sintas, malaya mula sa mga ingay ng nakaraan at sa mga inaasahan ng iba na laging sumusubok na hubugin ang iyong paglalakad. Ang susunod ay hindi kailangang planuhin ng may pagkabalisa, sapagkat ang plano ay ginuhit na sa mga antas na sumusuporta sa iyong sariling pag-iral. Inilalagay ka sa posisyon. Ang tila na antala sa katunayan ay naghihintay lamang na maabot mo ang kinakailangang kapanahunan upang mapanghawakan ang pagpapala ng hindi ka naliligaw. Tapos na ang ilang. Ang ipinangakong lupain ay hindi isang lugar na pupuntahan mo. Ito ang estado ng diwa kung saan ka nagising ngayon. Damhin kung paano nawawala ang bigat sa iyong mga balikat sa pagkaunawa na ang responsibilidad na gawin ang imposible ay hindi kailanman sa iyo, kundi sa Kanya na naglagay ng napakatinding pagnanais na ito sa iyong puso. Kailangan mo lamang matutong humingi, tumanggap, at magtiwala na ang ipinangako bago pa ang pagkakatatag ng mga panahon ay hindi nabibigo. Magpatuloy ka, ngunit huwag tumakbo. Magpatuloy ka na may katiyakang taglay mo na ang susi ng bawat pintong makakaharap mo. Kung mayroong anuman sa lahat ng aming ibinahagi dito ngayon na sumaling sa sugat na sinusubukan mo pa ring itago sa iyong sarili, alamin mo na ang resonance na ito ang patunay na ang pagsasabay ay ganap na. Hayaan ang iyong like ang maging iyong amen na walang salita, isang tahimik na kilos ng pagsang-ayon na nagpapatibay sa pagkilala sa sandaling ito, nang hindi nangangailangan ng mga paliwanag o panlabas na pagpapatunay. Damhin sa isang saglit ang kapayapaang nagmumula sa pagsuko. May isang tao na sa mismong sandaling ito ay pumasok sa iyong isipan habang inilalarawan ko ang proseso ng pagkahapo at ang paghahanap ng isang layunin na tila hindi dumarating. Iyon ang taong nagtatrabaho ng masipag, nananatiling tahimik sa harap ng hindi pagkakaunawaan ng iba, at may dalang pagod sa kanyang mga mata na walang pisikal na pahinga ang makakapagpagaling. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Hindi bilang isang payo, kundi bilang isang paghahandog. Marahil ikaw ang daluyan na pinili ng buhay upang sabihin sa kanya sa pamamagitan mo na ang ikot ng pakikibaka ay sa wakas ay umabot na sa punto ng pagkakumpleto nito. Bago tayo magtapos, gusto kong huminga ka ng malalim sa huling pagkakataon. Damhin ang bigat ng iyong sariling presensya. Isulat mo ngayon dito sa ibaba, ang pariralang ako ang pinili. Huwag itong gawin tulad ng isang humihiling ng isang bagay, kundi tulad ng isang pumipirma ng isang dekreto. Ito ang iyong personal na selyo, ang markang iiwan mo
sa iyong sariling paglalakbay upang kumpirmahin na ang paglipat na aming inilarawan ay hindi teoretikal, kundi isang katotohanang iyong tinitirhan mula ngayon. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay may misyon, ikaw ay isinugo, selyado na,